Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Before we discuss the political insights that we have for this afternoon, let me just honor our subscribers. They are now more than 4,852, no? Okay, so we are running po tayo sa 4,900 subscribers. Thank you so much. And yung mga international subscribers natin, thank you so much. And Filipino subscribers natin, OFWs, thank you so much. No? So if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain our channel. So this afternoon, discuss po natin, no? Paghuntahan po natin, no, si Senator Amy Marcos, no? Magba-birthday na po siya, no? Next week. Magba-birthday na po si Amy Marcos, no? So siya po ang kapatid ni Presidente Marcos, ano, anak po ni dating Pangulong Marcos, no? Yung ano, senior. Okay? So, ang tanong natin ngayon ay kaya bang mag-number one ni Senator Amy, no, bilang senador sa darating na 2025 election? Yan, yun yung pong katanungan natin, no? Pero bago yan, magkape muna tayo. Mm. Okay. So kaya ba, no? So ang ano niyan, ay iano muna natin yung background ni Senator Aimee, no? Pag-anuhan natin, no, ang huntahan natin yung ano natin, no, si Senator Aimee. Okay. Natatawa ako dahil ano eh, no? Last time around, siya nag-number one. Okay? Sa panahon ni Pangulong Duterte. Okay? So, katulad nga po ng sabi ko, siya po ay siya po ay kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos. Anak po yan ni dating unang ginang Imelda Marcos at anak din po, no, ni former President, no, Ferdinand Marcos Sr. Okay? Taga Ilocos Norte po yan, no? Ilocos Norte, naging gobernador ng Ilocos Norte, naging congresswoman din po ng Ilocos Norte, no? Tapos tumakbo bilang senador ng Pilipinas, hindi po siya naging number one nung panahon po ni Pangulong Duterte, ngunit nanalo din po siya, no? Pangalawang termino niya po ito kung mananalo po siya. May mga tsismis nga po na tatakbo siya bilang mayor ng Maynila. Pero I doubt kung gagawin niya yun dahil ano naman po, no, parang sure win na siya bilang senador ng Pilipinas, no? Ang tanong natin kung kaya ba niya maging number one, no? Kasi ngayon po, masipag naman po yan na tao, no? Umiikot na siya sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, no? Sa kanyang birthday nga po ngayong November, ay magmumukbang pa siya, no? May kanya-kanyang gimmick, no? Actually, si Senator Marcos ay pumunta pa sa Pasig, no? Wherein considering yung Pasig na yan, no? Yung Pasig na yan ay talagang ano, no? Hindi po ang leadership po ng Pasig ay hindi maka-Marcos. Okay, yan po ang katotohanan diyan, okay? Talagang ano po, no? Ako bilang ano, trinabaho po natin yan yung sa Pasig, no? Sa talagang kinonvince po natin ang iba't ibang mamamayan ng Pasig para iboto po si Pangulong Marcos. Yun po ang katotohanan diyan, 'no. Pero ang leadership po ay hindi, 'no. Lalong-lalo na yung mga eskuwelahan, ibang eskuwelahan diyan, 'no, talagang ano po, 'no, talagang ayaw nila na sa mga Marcoses, 'no. Pero ngunit datapwat naging mabait pa rin naman si ano, 'no, Senator Marcos, binigyan ng pera ang mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Pasig, okey? Ayan, hindi ko alam kung bakit po gano'n, 'no, pero binigyan po, 'no, kahit na hindi po sinuportahan ng leadership ng Pasig, ang iba diyan, 'no, si Pangulong Marcos, 'no. Anyhow, ang tanong natin, kaya ba? Oo naman, 'no, kaya naman 'yan kasi makakalaban niya sa number one, Erwin Tulfo, okey, yung mga 'yan, 'no, marami pang iba. Bongo, okey. Siyempre kung susuportahan siya, definitely susuportahan naman siya ni Pangulong Marcos, okey? Ni Pangulong Marcos. Natatawa po kasi ako dahil, sobrang bait po ni ano, eh, 'no, Senator Amy, okey? Ayan. So, 'pag susuportahan siya ni, definitely susuportahan siya ni, Pangulong Marcos ay talagang ano 'yan, 'no, ang gobyerno, 'no,
ang machinery ng gobyerno ay nasa kanya, 'no. Pangalawa, 'no, siyempre kaibigan niya na matalik si Vice President, 'no, Inday Sara Duterte. Definitely susuportahan siya niyan kasi nung last election sinuportahan naman ni Amy Marcos, Senator Amy Marcos, si Vice President Sara Duterte. So, susuportahan niya 'yan. Imagine ninyo 'no, Mindanao 'no, ah, Mindanao, ay sa kanya 'no, talagang susuportahan siya niyan 'no. Siyempre ang Luzon 'no, um, ah, katulad ng sabi ko yung Solid North nga natin 'no, ay talagang kay Amy Marcos 'no. So, Luzon, Mindanao 'no. Tapos ang Visayas, tandaan po natin pinsan po 'yan ni, Speaker Romualdez, okey? Speaker Romualdez, alright. So, siyempre si Speaker Romualdez 'no, parang walang choice kundi suportahan si Senator Amy Marcos, okey? So, kung susuportahan siya, Visayas, kanya na 'yan, okey? Now, okey, 'yun yung mga ganyan 'no. Yung Bicol region, yan medyo malabo yan, kasi siyempre alam naman po natin ang Bicol region ay hindi naman po talaga maka-Marcos 'no. Pero anyhow, paano pa rin, makakakuha pa rin siya ng boto diyan sa Bicol region 'no, yan. So, ang ano niyan, talagang sisipagan lang ni Senator Amy Marcos at tsaka siyempre sana po ma-interview natin si Senator Amy Marcos pagdating ng araw 'no, sa mga panahon ng eleksyon 'no. Okey, sige po ha. So ang kasagutan diyan ay kaya kung sa kaya talaga, 'di ba? Kasi kung ano mga last time around, number 6 to 5 siya, eh, parang gano'n yata ang kanyang ranking 'no, last election 6 years ago 'no? Oh, sorry 4 years ago, 2019 'no, 'yan 2019, okey? So yun yung survey ay yun yung election noon 'no. Pero ngayon maganda naman ang ranking niya kaya lang siyempre marami siyang mga kalaban sa top 'no. Talagang sisipagan lang 'no. Siyempre yung Iglesia ni Cristo, yung black voting na 'yan 'no, makukuha naman niya 'yan 'no, wala namang problema diyan sa Iglesia ni Cristo na 'yan, okey? So 'yan, makukuha niya 'yan, okey? So, diyan ay talagang kayang number 1, okey? So hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat sa inyo 'no. Again 'no, we would like to thank and honor 'no, our subscribers 'no. And if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now, okey? Kasi kailangan malaki ang tulong na niyo 'no, sa ating ano natin 'no, nagpaparami po tayo ng subscribers 'no. Ano na tayo, malapit na po tayo sa 5,000 subscribers 'no. So nasa 4,850 na tayo 'no. So konti na lang 'no, 5,000 na tayo 'no. Sana balang araw, marating natin yung 100,000 subscribers 'no. Dahil sa inyo nararating natin itong mga subscribers, counting natin 'no. Siyempre, ano rin po tayo 'no. So maraming maraming salamat po sa inyo 'no. Matagal pa po tayong magsasama, pag-uusapan po natin ang mga politika, mga politicians, mga politiko 'no, ang karanasan natin 'no sa politika ay hindi na rin matatawaran dahil alam naman po natin 'yan 'no, talagang, nag-e-exist naman po tayo for couple of decades na, nagbabasa tayo ng diyaryo 'no, alam naman po natin 'yan 'no. So aral naman po tayo with regards to the politics of the Philippines 'no. Thank you so much. Okay, mabuhay kayo. Shout out sa ating mga subscribers. Thank you so much. God bless you all. Thank you.